Tuwing na pag-uusapan ng Super Typhoon Yolanda sa Tacloban City noong November 8, 2013, hindi raw maiwasan ni Flora Lagumbay na mangilabot dahil sa karanasan sa kalagitnaan ng mapaminsalang bagyo. Ang pamilya niya nakatira sa tabing dagat, kaya nakita niya kung paano nilamon ng daluyong ang komunidad, kasama na ang ilan sa kanilang mahal sa buhay. Oo, mapresko. Talaga masakit sa dibdib. Siyempre, lalo na sa amin, marami kaming kamag-anak na nawala. At yung iba naputol, naipit ng container van, yung iba namatay talaga. Ngayon, nakatira na sila sa isa sa mga pabahay ng pamahalaan sa Barangay San Isidro. Kasama ng ilang kapitbahay, tinanggap nila ang sertipikong nagpapatunay na ibinibigay na sa kanila ng pamahalaan ng kanilang tahanan. Ang unang hakbang bago nila makuha ang titulo. Sabi ng benepisyaryo na si Feca Pintes, bukod sa ilan pang dokumento, kailangan din daw nila magpaluwal ng nasa 7,000 piso para maipangalan sa kanila ang titulo ng kanilang tinitirhan. Maghahanap pa kami ng 7,000, wala naman kami pera. Mahirap ngayon ang pera. Sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Tacloban City bilang pakikiisa sa pag-alala sa ika-10 anibersaryo ng Super Typhoon Yolanda, ipinag-utos niyang madaliin ang pamimigay ng titulo sa mga benepisyaryo. Pero hindi raw ito madali, ayon kay Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Land titles will take a while because it's just too many. I mean, you're talking of about close to 18,000 titles, and we can only do so much. But it has been approved that the titles will be transferred to the recipients. Ayon sa alkalde, hihingi rin sila ng tulong sa Kongreso dahil baka kakailanganin ng batas para gawing libre ang pagbibigay ng titulo sa mga Yolanda survivor. It might take longer if it's with them directly to the recipients, whereas if it goes to us, then I can, lobby in the House of Representatives as well as in the Office of the President to fast-track this. And it may be faster if it is already in our possession. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa lahat ng tumulong para muling makabangon ng mga Taclobanon at iba pang mga biktima ni Yolanda. We could not have survived without that. And so it is impossible to overstate how important it is to us what you did for us after Yolanda and in the years subsequent to Yolanda. You never left us. You stayed with us and stayed with us for years until you could see that we had recovered. And for that, we owe you a depth of gratitude that we will never be able to repay. Anang Pangulo, ang isa sa mga aral na iniwan ni Yolanda ay ang panganib na dala ng nagbabagong klima. Kaya importante raw na maging bahagi ang climate change sa mga ipatutupad na pambansang pulisiya. We must make sure that we apply our knowledge on climate change to every plan, to every decision and initiative, so we can build stronger and more resilient communities. Sa huli, magsisilbing aral daw ang naging epekto ng Super Typhoon Yolanda para sa lahat. Para kumilos, para hindi na maulit ang karimari-marim na kalamidad na tumapos sa buhay at kabuhayan ng libo-libong mamamayan. Mula Tacloban City, George Cahiles, CNN Philippines.